kaibigan, samahan nyo na naman ako sa panibagong kaganapan sa aming buhay-buhay. At dahil love na love nga kami ni Ate She, lalong-lalo na yung mga bagets, binigyan niya nga kami ng pang 25 kilos na bigas. At bago nga kami pumuntang remittance center para kunin yung kanyang padala, nagtanong nga muna kami kung magkano nga yung 25 kilos na bigas. Tapos dumaan na rin kami sa hardware dahil kailangan nga ni Bossing ng metro. Nasira na nga kasi yung mga una niyang metro. Tapos itong mga nakaraang araw may nagtatanong nga sa kanya kung pwede nga siyang gumawa dito sa aming kapitbahay. Kaya kinakailangan niya nga ng metro para nga meron siyang magamit kapag nagle-layout na siya. Nakabili naman kami yung 3 meters lang sa halagang 75 pesos. Tapos ito nga, dumiretso na rin kami sa remittance center at dahil wala nga akong ID, ID nga ni Bossing yung ginamit ko. Opo, wala pa akong ID, kaya naman sa mga nag-aakala na kumikita na ako sa pagbablog, hindi pa po. Kaya nga habang hindi pa ako monetize, pinaglalaanan ko na nga at talagang pinupush na makabawa sa aming mga atraso para makasikaso ko na rin yung pagsasaayos ng aking mga papel. At ito nga, pagkatapos nga naming makuha yung padala, dumiretso na nga kami para bumili ng bigas. Tapos yung sukle, binili ko nga ng tsinelas ng mga bata. Ilang buwan na rin kasi mula nung huling bumili ako ng mga tsinelas nila. At yung mga suot-suot nilang tsinelas ngayon, pinulot nga lang nila sa tabing dagat at saka dito sa may basurahan. At pwede pa nga mapakinabangan, kaya naman, yun muna yung kanilang ginagamit. At syempre, hindi pwedeng mawala yung tinapay kapag gagaling kami dito sa palengke. Yan kasi yung unang-unang hinahanap nila kapag dumating kami, mga mukhang tinapay yung mga yun. Nag-tricycle na nga rin kami pa uwi dahil hindi na namin nadala yung aming mahiwagang stroller dahil nasira na. Hindi naman to kayang pasanin ni Bossing hanggang sa bahay, gawa ng sobrang init na nga at medyo malayo nga yung bahay namin sa palengke. Pagdating nga namin sa bahay, isinalin nga namin agad sa mga timba kasi baka kapag dito lang sasako at naglaro yung mga bata ng tubig, baka nga mabasa siya. Anyway, maraming salamat po Ate She dahil napakalaking bagay po nito sa amin. Hindi muna kami mai-stress ng ilang linggo para isipin kung paano kami makakabili ng bigas. At dahil dito, makakabawas-bawas kami ng mga atraso namin sa labas. At habang meron nito, pipilitin nga namin makaipon ng pambili ng isa pang ganito habang hindi pa nga siya nauubos. Para kapag naubos to, makabili nga uli kami ng isa pang 25 kilos at hindi na nga kami bibili ng pakilo-kilo lang. At sobrang nagagalak ang puso ko kasi kahit hindi pa ako monetize, meron nga ako nakukuhang mga ganito. Alam nyo yung ultimong kahit yung mga pinaglumaan na ibinibigay sa akin, napakalaking bagay na nga. Ano yan? Yakap mo. Ano yan? Wow, tinilas ko! Tinilas ko! Ala, tinilas ko ni Ambet pala to. Akin yan! Oy, maliit yan. Gambit yan. Ito. Yan sa'yo. Akin! Kaliki! Ayan, natuwan-tuwa nga rin yung mga bagay sa kanilang mga bagong tsinelas. Yun nga lang, yung una kong nabili kay Kuya Von, hindi nga kasya at medyo maliit. Kaya naman binalik ko yan at pinalit ko. Dahil nung hindi nga nagkasya sa kanya, bigla nga siya sumimangot. Diyos mio. Si Kuya Bilt naman, bibilihan ko naman siya kapag nagumpisa na si Bossing dito sa paggawa sa aming kapitbahay. Hi po! Pupunta kami ng Kabkaben kasi papapalit namin yung tsinelas ni Kuya. Maliit kasi sa kanya. Tapos tignan niyo yung tsinelas niya. Tapos tignan niyo yung tsinelas niya. Ayan o. Magkaiba ng kulay pero parehas one piece. Ito kulay blue pero one piece. Ito black pero one piece din. Magkaiba din ang kulay ng dahon kasi napulot niya lang yan sa dagat. Magkaibang araw niya rin yan napulot, tas tuwa siya kasi parehas nga yung design, tas parehas siya one piece, tas kaliwat kanan. Kaya ayun, inuwi niya sa bahay, may tsinelas na daw siya. Kaya sabi ko, yung sobra sa bigas, ibibili ko ng tsinelas nilang dalawa ni Bunso. Si Kuya, pag maganda na lang yung huli ni Bossing, sa ako na lang siya pipilihan. At nung nakarating nga kami dun sa pinagbilhan ko ng tsinelas, nagtataka nga ako at bigla akong nagulat kasi yung last na bili ko ng tsinelas niya is size 26 lang yata or 27. Tapos yung tsinelas niya ngayon is size 29 na. Diyos mio, nag 5 years old lang, biglang lumaki yung paa. Anyway, maraming salamat sa iyo kung nakaabot ka sa part na to ng video ko. Sana palagi niyo akong samahan sa mga kaganapan na ibinabahagi ko dito. Syempre, dun lang ako sa pwedeng i-share. As tayo sa mga problema, kaya na nating i-solve yun. Huwag na nating ibahagi sa iba para hindi na sila affected, diba? Kaya wag po kayong magtataka kapag minsan hindi ako araw-araw nakakapag-upload. Wala lang po akong load nun. So, ayun, pauwi na nga po kami at nakabili na kami ng tsinelas ni Kuya. Ayan. Pero hindi niya pa rin itatapon yung napulot niyang tsinelas kasi pambahay niya pa rin yun. Ang importante, meron siyang tsinelas na magkaparehas. Tapos, pwede niyang pang-alis, papuntang palengke, ganun. Kasi minsan, kahit na pupunta kami palengke o kung saan man, yun pa rin yung suot niya, yung magkaiba. Maraming salamat po sa nagbigay ng pambigas po sa amin. Malaking bagay po yun kasi 25 kilos. Thank you po. Tapos yung sukle, pinabili ko nga ng tsinelas nila. Tapos pang tinapay.
So, hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Maraming salamat po.